Hello, hello! Andito na naman ang isang OFW na maghahatid sa inyo ng balita sa larangan ng showbiz. At ang pag-uusapan natin ngayon guys ay ang ating superstar Nora Aunor na naging guest kay Sharon Cuneta sa kanyang show. At ito'y may confession dahil nga siya ay inamin na hindi siya binayayaan ng hinaharap. Kaya gumamit siya ng fake na hinaharap at nakakatuwang kwento niya kung anong nangyari sa nilagay niya at pinatong sa kanyang hinaharap para ito'y lumaki. Panoorin natin guys. Awa eh. Pero alam mo bang mas nauna pa ako nag-bold kaysa sa kumari ko. Banaw eh. Banaw eh, Alam diba? ko yun. Kaya lang, Tingnan mo, sige. kahit ganun, nanonood ako ng Oy. mga Nora Aunor, ha? Kala nyo. Oh, iba yung galing eh. Diba? Sabi gano'n na, sige, mag-beep. Doon iba eh. Mag-beep na kayo, sabi ni Direk. Maghubad na Long kayo. eh. Maghubad na kayo talaga. Pag ibang pelikula, bis na. Bis na. Sa Banawe, ate Maghubad guys. na kayo. At dahil sa masyado akong sexy, siyempre, di ba, mahabang hair ko, at kailangan walang may nakadikit yun. May buhok na nakadikit. Oo, yung buhok nakadikit na, may nakadikit pa ron. Wala naman akong boobs, ikaw naman talaga, oo. Abay, nabibili na yan ngayon. Walang kaano-ano. Mayroon sa States noon, nabibili, mayroon talaga nabibili. Na? Nag-show po ako sa States. Sabi ganon, bumili ka dito, maganda to. Ilagay mo lang, may ano ka na. Di bago mag-show, nilagay ko talaga yon. Apa, kumanta ako ngayon. Eh, siyempre, pinagpawisan ako. Sabi ko, sandali lang ho. Kasi nagiging tuling na yun ako. Kutsinta! Oo, kasi bumababa talaga. Gumaganon! Oo, dahil pinagpawisan, bumababa. Sabi ko, hindi na ako gagamit yan. Ayoko na. Kung hindi ganun, banlag. Oo, banlag. Totoo ka. Kaya yun, na-exit ako, isang kanta pa lang yun. Nagtataka yung mga tao, bakit kaya? Pinakita ko sa kanila, ito po, Ate, di na ginawa mo. Oo, ginawa ko yung bakit pa. Nakakaya. Totoo naman eh. Oh, at least alam nilang di tayo. Tawanan sila lahat. Nakakaloka. Bakit ba naman kasi sa ginawa ng Diyos ang dami-dami, ako naman hindi nabigyan. Tumigil ka na. Huwag ka na choosy. Yung talent mo naman kakaiba. Ayun na nga lang talaga. Anong Yun gusto na mo, lang. ganun o Ay, mata hindi. mo? Ah, Mata na, di ba? Iba yung mata eh. Diyos ko. Di ba, Tigay? Yan naman. Next, Willie. Guy, ang tanong ko sa iyo is something very personal. Kasi ang tao kahit sikat ka o hindi ka sikat, mayaman ka man o mahirap, marami kang pagkakamaling nagagawa nang hindi mo naman ginusto sa buhay mo. Ngayon, sa lahat ng pagkakamaling ginawa mo, ano yung pinagsisisihan mo ng todo? Ate, parang demanding ng konti si Ate Willie. alam mo, sa labas na lang kaya tayo mag-usap. Hindi mas maganda na yung alam ng mga fans. Para aral din sa amin yun. Alin yon? Ang Hindi ko na maalala eh. Wala ko na yun. Sasagot Ate, ko. nung nasa States po kayo, ano yung parang, kung meron kayong natutunan, ano yun, Ate Guy? Yung natutunan, kasi marami na akong natutunan mula bata ako eh. Yung mga nangyari sa States, na lang yun eh. Talaga nangyari na yun eh. Yes, Ate. Diba? Lahat ng kahirapan, lahat ng alam ko na. Kaya hindi ako pwedeng mamili o hindi ako pwedeng... Lahat eh kasi na naging mahirap. Pupunta nga ako sa mga sa basurahan, yung tambakan ng basurahan para maghanap ng mga tingga-tingga. Kasi yung tingga, inaano yun eh, kinikilo yun eh. Ang kilala lang kasi sa akin yung nagtitinda ng tubig sa tren. Yes, Ate. Diba? Oo nga pala. Pero maliban oo. doon, yan ang mga ginagawa ko para lang matulungan ko yung aking pamilya. Yun, naghanap ako ng mga tingga sa tambakan ng basurahan. Isa yon. Tapos ako ng mga, tawag dito, yung mga, namumulot ako ng mga dyaryo. Kasi kinikilo rin yun eh. Tapos nitimbang. Yun ang aking mga yun ang aking mga trabaho at ano nga yung tanong mo iyon? Ay, iya pala. Siguro, Willie. kasi, yun gaya ng sinabi ko kanina, kahit superstar ka, tao ka lang rin. Baka ang natutunan ni Ate Guy, yung kung sino, yung mga tunay na kaibigan niya. Like John, di ba? Na may Ayun. asawa pala. Ay. Tsaka Noran yan.
Alam mo, yun ang bilib ako dyan sa mga Noranians. Walang biro yan. Minsan, siyempre may mga oras na mainit ang ulo o may mga ano. Minsan hindi ko sila... Tao lang. Oo. Kaya pagka may dumarating yung ganun sa akin, alam ko naiintindihan ninyo pero mas humingi pa rin po ako ng mas mahabang panguunawa. Para iiyak na daw ako. I think, nasagot Oo. naman, Willie, no? Kasi marami na rin talagang pinagdaanan si Ate Guy. I think kung ano man yon, ang hirap siguro to be at the top for 50 years. Huwag Hindi naman, mga biro. 20 lang. 20. Hindi, te. Di ba mga nasa sinapupunan pa kasi sumikat ka na? Oo, yun. ganun. Ganun. Ang hirap, ano? Ang hirap, ang hirap maging artista habang pitos ka. Ay, totoo. Hindi ko alam kung anong gagawin mo talaga. Okay. Okay, si Marie naman. Hello, Ate Guy. Congratulations for your PMPC Star Awards. Salamat po. And naniniwala ka ba sa Himala? Ako, naniniwala ako. Naniniwala ako. Marami na nangyari sa buhay ko na akala ko walang solusyon. Sabihin na natin. Pero dumarating at dumarating. Marami na nangyari, mga pagsubok, mga iba-ibang pagsubok na nangyari. Na akala ko wala nang katapusan o wala nang solusyon niya. Pero gigising na lang ako sa isang araw, bigla ako maiisip, ay, oo nga pala, no? Tapos nawawala na lahat yung ano. Talagang ang sa akin hanggang ngayon talagang pakiramdam ko na hindi ako talaga pinapabayaan. Sumadsad man ako o madapaman ako, talagang mangyayari, babangon at babangon talaga ako. Para bang maliban sa kanya sa taas kasi, maliban sa kanya, siyempre siya yung nag-aangat eh. Siya yung, bumangon ka dyan, pagka nagkamali ako, papaluin kita, madadapa na naman ako, pero pag na-realize ko na namang mali ako, aangatin na naman niya ako. At maliban doon ang nagpapalakas ng loob sa akin, siyempre, maliban sa pamilya ko, si Buboy, kayo na hanggang ngayon ay nagmamahal, na kahit na minsan hindi ko napapansin, kahit na minsan hindi ko nakakausap, pero hindi nyo lang alam na pag nakikita ko kayo, nagsisisi ako sa sarili ko, bakit ba ako hindi ko kinausap to, bakit ba ganito? Yung mga pangako ko hanggang ngayon hindi ko pa rin natutupad. Nagsisisi ako doon at ayaw ko, hindi ko kailangan matupad ko talaga yon. Pag natupad ko na yon, matatahimik na siguro ako. Mas lalong mapapamahal, lalo yung pagmamahal ko sa kanila pag nakita ko yon. Mas lalaki pa. Oo, kasi marami akong plano para sa mga fans. Marami akong plano na matagal ng panahon na yun ang iniisip ko. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin natutupad. Yun ang balik kasalanan ko sa kanila. Yung hindi ko na matupad-tupad yung aking mga pangako sa kanila. Pero naniniwala ako at sana itong taon na to, lahat ng pangako ko, kung ano yung naipangako ko sa kanila, matupad ko na. At talagang gagawin ko. Yan naman.